Magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Auntie Polly para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat nila Elenita Kaskasan and family, Wilma Domingo, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Bong and Helen Adon and family, Heather Naya Rose Publico, Panji Villanueva and family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Pilarca family, Veronica De Vera, Helen Rosita Lucendo, Sophia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Walden Ang Cortel family,
Rafael Francisco, Liwanag Family, Nino Anthony Magno, Paterna Gialon at Denver Kanaman. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Asmin Sebeldiali, Maribit Doroen, Amalia Inyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Rosene Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Sarina Harley D, Sinaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairman Violeta Dicena, Lolita Lagman, Carmelita Lacerna Lakidan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdania, Josephine Prodente, Violeta Samio, Roda Esporeda, Cristelim Marvic Pilarca, Estelita, Ruth Anelio Santos, Eva Samio, Lolita Ranchero, Maria Ordonia, Edna Placio, Maria Clara Torrifiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jenaline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonisili, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., JB Pe, Luz Manalo, Josepa Abaigar, Julius Hodito, Gio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez Josefero, Rosalina Mopas, Alejandro Herrera, Wilfredo Despi, Winifredo Flores, Erenea Bodard, Ferdinand Rubio, Maria Sayabel Centino, Teddy Baguio, Lay Eranista, Nemia Siladan, Erasmo Belo, Hil Andigna Kanina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Empeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Ahok, Senny Lago, Marie Vercel Maghanoy, Yolanda Bismanos, Margarito Batuhan, Yamamoto Suichi, Felde Del Mundo, Melda Sumagpao, Rose Maripiscasio, Sheila Bisquera, Sinaida Luciano, Timoteo Tan, Maria Felicidad Tison, Leonora Maranan, Amelia Yu, Jana Rosales, Lea Taripe, Annabeth Luce, Lucy Lucena, Edna Del Pozo, Enrique Abalateo Jr., Nicholas Ivan P., Micaela Paula Pineda, Oli de Guzman, Julian Cancio, Lydia Eusebio, Roberto Domingo, Eric Aquino, Rodelia Canlas at Merlineri. Natatanging kahilingan nila Lou Alcober, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Jonalyn Arcilia, Lydia Kaskasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Jilith Yupanco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki Ancha Martinez, Ajerico Pexon, Panji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Daphne de la Vega, Roger Faustino, Toti and Edna de Ramos, Alvin Macrigor Albano, Emerson Manahan, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Pero family, Maria Elena Stanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family, Erlinda Alberto, Rowena, Angela Bida, Clarissa Ocampo, Amado Luisito, Maria Luisa Arceo, Alfred Samantila, Cristel May Samantila, John Joseph Laseste, Crescente Junior Siglos, Maria Lorena Magallanes, Irma Ramirez at Bilbaeno family.
Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa amin ng ayon sa wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailan pa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga
sa Palasyong Simbahan sa Laterano. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dakit sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel, magpakailanman."
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, kundo'y mayanig man, kahit nasa dagat, ang mundo mabuwal. Tugon. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, tapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit, maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Yesu Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia.
ay pagpapalaing langit. Nang ngalan ko'y manatili. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano. Ito po ay nasa Roma o yung Basilica ng St. John Lateran. Isa po ito sa 4 na major na basilika na matatagpuan po sa Roma. No? Ito po ang luklukan ng obispo ng Roma. Sino ang obispo ng Roma? Pope Francis. Bagamat parati nating nakikita doon sa St. Peter's Basilica, no, doon siya nagmimisa, doon siya nagkakaroon ng pagtitipon, pero bilang obispo, ito ang kanyang luklukan, no? Para bang Manila Cathedral, no? So ito yung tinatawag din na ina ng lahat ng simbahan sa buong mundo. Pinakasimbahan dahil nga ito yung luklukan, no, ng Santo Papa. Sa ating mga pagbasa, narinig natin ang yung bang pagpapaliwanag, no? Ano ba yung kahalagahan ng templo o ng simbahan para sa atin? Ang simbahan o ang templo ay ang tahanan ng Diyos. So, kung tahanan ng Diyos at ito ang kanyang pinananahanan, nais niya na ang kanyang mga anak dito magtipon-tipon. Nakukuha po ba? Dito magtitipon-tipon. At dito, sa tahanan, ay nakakakuha tayo ng buhay na nagiging source of life. Dapat. No? Kasi yun yung intensyon, no? Na pagmumulan ng buhay ng mga taong medyo pinanghihinaan, nawawalan ng gana, lalo tigit sa mga nagugutom pagdating sa spiritual,
pagdating sa paggagabay. Ito yung pinapaliwanag, no, sa atin. Kaya nga, ganun na lang yung hinanakit o galit ni Jesus nang siya po ay pumunta sa Jerusalem, doon sa templo, nang makita niya na nawala yung kaayusan, kabanalan, ano pa ba, kapayapaan doon sa templo kasi ano ang naroroon. Sabi dito, ginawa ninyong palengke ang tahanan ng aking Ama. Imagine ninyo na lang, maraming palengke dito sa paligid natin. At kung papasok ka sa templo, na dapat ay talagang napaka-peaceful pero maingay. Hindi na naging bahay dalanginan kundi naging naging business sector na yung templo. Naging hanap buhay na. Kaya nagalit si Jesus. Sa tingin niyo ba valid o na magalit si Jesus o wala lang, ituloy lang? Na siyang paalala din naman sa atin na tayo bilang mga anak ng Diyos, tahanan ito ng Diyos, kahit ito man lang sa atin, sa simbahan natin, mayroon ba tayong malasakit sa tahanang ito? So, hindi natin ito pag-aari, pero ito ay ibinibigay sa atin para nga nang sa ganon ay meron tayong mapuntahan sa paligid natin, sa dami ng nangyayari sa paligid, mayroong matatagpuan na isang bahay dito sa Kamba, bahay ng Birhen ng Soledad, na matatagpuan na matapos ng lahat ng pagod ng mga tao dito, o pwede kang mamahinga dito. Pero sa ating mga naririto, nakakatagpo ba talaga tayo ng kapahingahan dito? O yung mga tao na napapadaan, nakakatagpo ba ng kapahingahan? Kaya nga yung malasakit, hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng nagsimba lang tayo, Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa nangyayari dito. Meron tayo dapat pakialam. Kaya nga, pwede rin suriin dahil ba sa atin, kaya yung mga tao po ay naiinganyo na magsimba rin, o dahil sa atin ay lumalayo na lang sila sa simbahan kasi hindi iba na yung napipicture na akala nila pag pumunta sila dito, tahimik, pag pumunta sila dito, na may kapayapaan, pero makikita ba sa atin ang pag-aaway-away, pag-iinggitan, yung ganong ugali? Kailangan natin itong suriin muli, Hindi lang tayo basta magdiriwang, kundi isang paalala din sa atin na kung paanong pinahalagahan ni Jesus ang templo, ang simbahan, ipagpatuloy din natin. Para nang sa ganon, kung babalik si Jesus, makikita niyang nasa ayos, nasa tama ang simbahang ito na tahanan ng Diyos. Amen? Nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ng paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo.
Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawa ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao, naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas sa dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling karigtan. Itinilaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi, nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng manuwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw
mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibagin dulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway paggamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Humayon at tibayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at tipayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.